Simula June 15, ipatutupad ng China Coast Guard ang Order No. 3 na nag-ootorisa sa kanilang manghuli at idetine hanggang 60 araw nang walang paglilitis ang mga banyagang iligal na papasok sa kanila umanong borders. Ayon sa Chinese Foreign Ministry, isa ito sa mga hakbang para depensahan ang kanila umanong karapatan at interes sa karagatan. Kasunod ito ng civilian mission ng atin ito coalition sa Bajo de Masinloc nitong nagdaang linggo. Definitely, these are things na masasabi na nating illegal na action na naman ng China. Kasunod ng Philippine Coast Guard, umalma rin ang liderato ng Kamara at ilang grupo at eksperto. Nanindigan si House Speaker Martin Romualdez na hindi papayag ang Kamarang makapang-aresto ang China sa mga Pilipinong naglalayag sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Dedepensahan anya ng mga mambabatas ang soberenya ng bansa at titiyakin ang kaligtasan at karapatan ng mga Pilipino. Hinimok naman ni dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio ang pamahalaan na imbitahan ng mga kaalyado tulad ng Amerika, UK, France, Japan, Australia at iba pang coastal states sa buong mundo na maglayag sa mga high seas at EEZ sa South China Sea para tutulan ang regulasyon ng China Coast Guard. Muli namang nalawagan si Bayan Muna Chair Nery Colmenares na magkaisa ang ASEAN sa paghahain ng resolusyon para pumagitna na ang United Nations at ipatigil ang militarisasyon sa South China Sea. Hinimok niya rin ng Vietnam, Malaysia at iba pang bansa sa ASEAN na umano'y binubuli ng China na sumama sa Pilipinas na ihabla ang China sa International Arbitral Tribunal para mahinto ang mga agresibong aksyon nito.